Pilipinas magiging bahagi ng board ng mamamahalan sa Loss and Damage Fund ng United Nations Climate Change ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iba't ibang bahagi para matugunan ang epekto ng climate change sa mundo, inaasahang mapapalakas pa. Pilipinas, Amerika at Japan nagpulong kaugnay sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Pagbebenta ng hindi lalagpan sa 30 pesos kada kilo ng bigas, target ng Revolutionary Rice Subsidy Program sa 2024. Presyo ng ham, inaasahang tataas pa dahil sa kakulangan ng supply. Pagsisimula ng 2-day transport strike, hindi ramdam ayon sa MMDA. Isang salon sa Las Piñas, ninakawan, sospek dating empleyado. Golden State Warriors forward Draymond Green, pinatawan ng indefinite suspension. At silipin natin ang patok na peryahan ngayong Pasko sa Davao City. Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, magiging bahagi na ang Pilipinas ng pamamahala sa Loss and Damage Fund Board ng United Nations Climate Change. Ito mismo ang ibinunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Matapos ang pagkikibahagi ng Pilipinas sa Climate Change Conference sa Dubai, malugod na ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magiging bahagi ang bansa sa board na mamamahala ng Loss and Damage Fund na naitatag sa unang araw ng COP28, bagay na anyay makatutulong sa bansa para tugunan ang epekto ng climate change. I am very gratified to hear the news that the Philippines has secured membership on the Damage and Loss Board for the year 2024 and the year 2026, serving as an alternate for 2025. This will give us a voice in the management of all the funding that is available around the world to mitigate and to adapt to the effects of climate change. Dagdag pa ng Pangulo, malaking bagay ito para sa Pilipinas na isa sa mga bansang higit na apektado sa mga negatibong epekto ng climate change. Kaya patuloy anyang magsisikap ang pamahalaan upang makakuha ng suporta mula sa ibang bansa upang masolusyonan ang isyu ng pagbabago ng klima. The next step that we are hoping to achieve is to host the fund or Damage and Loss Fund here in the Philippines so that because after all, we are very much in the mix when it comes to climate change effects. So I think this is a good development, and we'll keep working to make sure that the Philippines has a very strong voice when it comes to all the issues of climate change, of which we are very severely affected. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na umabot sa mahigit $700 million ang pledges na pondo mula sa iba't ibang bansa. Mas mataas ito sa inisyal na inaasahang pondo. That fund was initially expected to raise only an initial about 200 million. We are, as of closing, I understand, over 700 million in terms of pledges to the Loss and Damage Fund, some of which, of course, come from the developed countries, such as Germany, but also the UAE and the UK and other countries as well. So that Loss and Damage Fund will hopefully be made operational as soon as possible. And we hope that we will be able to access it with some efficiency, greater efficiency than the other funds that are available. Magsisilbing daan din anya para sa Pilipinas ang pagkakapwesto para pamahalaan ang naturang pondo at itulak ang mga pangangailangan ng bansa pagdating sa usaping pangkalikasan, kabilang na ang pagkaubos ng lupa, pagkasira ng biodiversity at iba pa. Is to continue to represent the vulnerable countries in the world that are developing and need to have special consideration given to these countries in order for us to, in fact, drive
what should be the appropriate financing available for each of us. Each of the countries have unique needs, and therefore climate vulnerable developing countries, especially island and archipelagic countries like our own, need to be able to articulate our needs and influence climate policy in this way. So being at the forefront as a member of the board, and also hopefully hosting the board here in our country, we can remain in the spotlight for climate vulnerable countries that are in the developing world that need to have this kind of attention in terms of what they need to meet in terms of adaptation mitigation, but beyond that in terms of loss and damage. 2 taong magiging bahagi ng board ng Loss and Damage Fund ang Pilipinas, taong 2024 at 2026, habang term sharing naman ng Pilipinas at Pakistan sa taong 2025. Ipinapanukala na ngayon na World Bank ang siyang mamamahala sa pondo. Separate and distinct from the other funds that the World Bank has, given by their members for the different programs that the World Bank has. So in other words, tagasalo lang po, temporarily, yung World Bank until we can come up with appropriate structure and organization arrangements for the administration of this fund. Kenneth Pasyente, para sa Bayan. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na tiyaking matatapos ang mahalagang proyekto na makapagpapagaan sa epekto ng El Nino. Pinaghahanda rin ng healthcare system dahil tiyak na maraming magkakasakit sa tindi ng init. Pinatitiyak din ng Pangulo na sapat ang kuryente at tubig sa mga ospital. Gayon din ang malinis na tubig na ligtas inumin at magagamit sa bawat kabahayan. Samantala, ibinunyag ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na pinasok ng mga armadong lalaki ang kanyang tahanan at nilooban kahapon. Ayon sa pahayag ni Guadis, 3 sasakyang lula ng higit sa 10 kalalakihan ang pumasok at nanloob sa kanilang tahanan. Ang insidente ayon kay Guadis ay ikinatroma ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang 71 taong gulang na ina. Para kay Guadis, hindi lang umano ito simpleng panloloob, kundi may motibong personal laban sa kanya. Bagamat lubhang ikinatakot ng kanyang pamilya ang insidente, hindi matitinag si Guadis at ipagpapatuloy ang kanyang tungkulin sa ahensyang pinaglilingkuran. Nakikipagtulungan na ang kanyang pamilya sa investigasyon ng otoridad at naniniwala siyang may mananagot sa krimen. Nakatakdang ilunsad ng pamahalaan ng isang bagong Revolutionary Rice Subsidy Program sa 2024. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, pinondohan ang programa ng 2024 National Budget. Target po nitong mabigyan ng tulong ang mga kwalipikadong benepisyaryo gaya ng mga ordinaryong mamimili at mga magsasaka. Layunin ng Revolutionary Rice Subsidy Program na maibenta ang bigas sa consumer nang hindi lalagpas sa 30 pesos kada kilo. With this new program, we seek to drive down the price of the quality of rice by almost half for 28 million Filipinos who are under challenging situations. Kung maitutupad ang programa nito, magagamit ng ating mga kababayan ang pera nila para makabili ng bigas ng hindi lampas na 30 pesos kada kilo. Hindi rin lugi dito ang mga kapatid nating magsasaka dahil gagamitin ang ating gobyerno ng subsidy sa pagbili ng bigas mula sa kanilang palayan. Iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na malaki ang maitutulong sa ekonomiya kung maaamyendahan ang konstitusyon. May ulat si Mela Lesmoras. Maligayang Pasko! Manigong bagong taon! Sa pagsasara ng sesyon ng Kongreso para sa taong ito, ibinida ni House Speaker Martin Romualdez ang mga nakamit ng Kamara ngayong 2023. Anya nitong Setyembre pa lang, naipasa na nila ang 20 Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC Priority Bills kung saan 4 dito ay naisabatas na.
Sa naging State of the Nation address naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilatag niya ang 17 priority measures at lahat ng ito lusot na sa plenaryo. Ilan pa sa mahalagang panukalang ipinasa ng Kamara na ngayon ganap na ring batas ay ang debt condonation para sa agrarian reform beneficiaries, pagtatatag ng Maharlika Investment Fund at pagbuo ng specialty centers sa bansa. I attribute the high level of legislative performance to the unity in aspirations and unselfish cooperation of the individual members of this House of Representatives. Despite our differences in opinions and beliefs, we work together to champion the cause of good governance and fulfillment of our common duty to serve the highest interests of the Filipino people. Pero ang tanong sa susunod na taon, ano naman kaya ang magiging direksyon ng Kamara? Sabi ni Speaker Romualdez, Next year, our Yuletide break, we will focus our attention on studying and reviewing proposals that deal with the restrictions blocking the entry of foreign capital and investments in the Philippines. These include deliberations on all proposed measures related to constitutional change. This Congress will champion the cause of revisiting our present Constitution, a cause that is key to unlocking the vast potential of our Philippine economy. giit ng House Leader kung lubusang magbukas ang ekonomiya ng bansa sa tulong ng charter change, mas maunlad na buhay rin sa bawat Pilipino ang hatid nito. Kaya't ito ang pagsisikapan nilang makamit. Gagawin natin lahat para buksan ang ating ekonomiya sa puhunan. Pag-aaralan natin ang lahat na paraan kung paano makikinabang ang ordinaryong tao sa pag-amyendahan ng ating konstitusyon. Sa isang panayam, siniguro naman ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. na economic provision lang ang nilalayo nilang maamyendahan. Pero sakaling lumusot ang political provision, nakatuon lamang sa term limits ng mga kongresista at iba pang lokal na opisyal at hindi naman pagpapalit ng forma ng pamahalaan ang kanilang gagawin. May tugon din siya sa agam-agam ng ilan sa Chacha. Wala kaming pinag-usapang Prime Minister. Basta kung political ang pinag-usapan, yung aking term limits na 5 years and 2 terms. Diba? Tapos may re-election lang yung presidente. Kabuka ng vice president. Para di continuity. Sa January 22 pa magbabalik sesyon ng Kongreso pero habang nakabreak, tiniyak naman ng mga mambabatas na patuloy rin silang magtatrabaho, gayon din ang mga pagdinig sa Kamara. Bagong konstitusyon para sa bagong Pilipinas. Yan ang target ng Kamara. Kaya't hiling nila sana'y suportahan din ito ng taong bayan. Melalas Moras para sa Bayan. Binigyang diin ni Senator Robin Hood Padilla ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga senador para sa pag-amyenda ng 1987 Constitution or Charter Change. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Isinusulong na ng ilang senador ang pag-amyenda ng 1987 Constitution o Charter Change. Naghain si Senate Committee on Constitutional Amendments Chairperson Robin Hood Padilla ng Resolution of both Houses No. 5. Sa ilalim nito, mula 24 magiging 54 na ang mga senador. 30 rito ay ihahalal ng mga botante mula sa iba't ibang rehiyon. Hahaba rin ang termino ng mga senador, mula 6 magiging 8 taon at pwede ang isang re-election. Pero ang mga senador na inihalal sa bawat rehiyon, 4 na taon lang at pwede ang 3 sunod-sunod na termino. Ang mga kongresista naman, mula 3 taong termino, magiging 4 na. Ang Pangulo at Pangalawang Pangulo naman, ihahalal bilang joint candidates. Magiging 4 na taon na lang ang termino nila mula 6. Pero pwede na ang re-election. Hindi ko lang maintindihan talaga bakit dito sa Pilipinas ginawa nating parang Biblia yung konstitusyon, ayaw nating amendahan man lang. Sana buksan natin ng pag-iisip natin na kung gusto natin talaga ng pagbabago sa Pilipinas, na lahat naman tayo, yun ang ating mithiin, una natin baguhin ang konstitusyon. Pero aminado si Padilla, para maisakatuparan yan, kailangang magkaisa. Katunayan, kinumpirma ni Padilla na nakikipag-usap umano ang ilang senador sa kanila sa PDP Laban Duterte Wing at sa kabilang paksyon ng PDP Laban ni Senador Coco Pimentel. Araw-araw ko nililigawan yan, tanong mo kay Chairman. Lagi ko siyang, everyday yun, nakikita ko siya, boss, mag-isa na lang tayo. Wala na, tapos na yan.
Wala na siguro. Hindi, sabihin, yung issue na yon, hindi na mainit ngayon. Kasi yung issue na yan, nagkaroon ng issue na yan nung sila ang nakaupo. Pero ngayon na hindi na sila nakaupo, iba na ang mga mayor, siyempre, dapat na tayong isang tabi na natin yung mga ating mga interest, yung interest na ng partido ang isulong natin. Ayon naman kay Senator Bongo, wala pang formal na usapan sa dalawang paksyon ng PDP laban, pero napapanahon na raw para magkausap sila. Napapanahon na rin po siguro na magkabati at mag-usap at magkaisa. Ilan na nga lang kaming membro ng PDP laban, 4 dito sa Senado. At kilala niyo ako, ayaw ko ng gulo, mas gusto kong nagkakaintindihan. Daniel Manalastas para sa Bayan. Pumasa na sa Senado at Kongreso ang Magna Carta o Filipino Seafarers Bill na inaasahang magbibigay ng komprehensibong proteksyon sa ating mga kababayang tripulante. Nilinaw naman ng isang mambabatas na hindi pa dito nagtatapos ang pagsusulong sa kanilang kapakanan. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Niratipikahan na ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang Bicameral Conference Committee report ng panukalang Magna Carta for Filipino Seafarers. Dahil dito, pirma na lang ng Pangulo ay tuluyan na itong maisa sa batas. Isa ito sa mga panukalang batas na hinabol ng Senado at Kamara na maratipikahan bago mag-break. Ayon kay House Committee on Overseas Workers Affairs Chairperson Ron Salo, maganda itong pamasko para sa mga Filipino seafarer kapag naisa batas na dahil naglalaman ito ng mas komprehensibong mahakbang para maisulong ang kanilang kapakanan. Sabi naman ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino, malaking bahagi ng OFW sector ang mga seafarer, kaya't nagtulong-tulong talaga ang mga mamabatas kabilang na ang kanilang kinatawan para maisakatuparan ang naaayong Magna Carta para sa kanila. Sa Senado naman, inihayag ni Senator Raffy Tulfo ang ilan sa mga naplansya ng dalawang kapulungan, tulad na lang sa usapin ng annual leave. In the House version, they required 2.5 days per month in compliance with MLC, while in the Senate version, the annual leave was pegged at 4.5 days based on the industry practice. In the end, the BICAM members agreed at a compromise of 3.5 calendar days per month of employment. Paglilinaw ni Tulfo, ang bill na ito ay hindi ang pinal na panukalang batas na kanilang isusulong para protektahan ang mga seafarers. That could not be addressed in this law, I assure everyone in the industry, our seafarers, the manning agencies, and their principals, and our lead government agencies that I will immediately push for legislation that will effectively target those concerns at hindi po dito nagtatapos ang trabaho natin. Daniel Manalastas para sa Bayan. Nasa mahigit 200 na ang daily average cases ng COVID-19 nitong nakaraang linggo. Kaya ang Philippine General Hospital agad nagpatupad ng mandatory na pagsusuot ng face mask sa ospital bilang pag-iingat sa pagkalat ng nakamamatay na virus. Yan ang ulat ni Mark Petalco. Suportado ng ating mga kababayan ang pagbabalik ng mandatory na pagsuot ng face mask sa Philippine General Hospital. Kasi po, tumataas po ngayon yung cases ng respiratory illnesses. Especially po sa akin, sa part ko po na duty po ako sa hospital. I can attest po na tumataas po yung sales namin ng antibiotics. So, bilang protection po sa mga tao, okay lang po sa akin ibalik ang face mask. Yung mga sakit kasi sa hospital, lalo sa hospital, maraming sakit ng kalat doon. Kaya kailangan na talaga natin ng face mask. Si Milagros na isang cancer patient sa PGH, nakasanayan na rin magsuot ng face mask bago pumasok ng ospital. Kahit naman hindi pa tupad, tagang ginagawa ko na ito mula nung pandemic eh. Saka mahirap din eh. Baka baka magkaroon pa din ako ng COVID pag nagkataon eh. Sa inilabas na abiso ng PGH, obligado na muli magsuot ng face mask ang lahat ng medical personnel, pasyente at mga kamag-anak na bibisita sa ospital. Hanggat maaari ay surgical mask ang inirerekomendang suotin sa lahat ng sulok ng PGH. Ayon kay PGH spokesperson Jonas Del Rosario, hakbang nila ito para maiwasan ang hawaan sa harap ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Siyempre marami pong taong pumapasok sa PGH, mga kung ano-ano po ang kanilang mga rason, no? Meron po, siyempre marami po doon, merong mga kamag-anak ng may sakit,
meron din pong mga ibang nakikipag-transaction sa PGH, yun po kailangan din po nilang magsuot ng mask kahit hindi po sila pupunta sa mga ward. Ang mask mandate na ipinatupad ng PGH ay kasunod ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa noong nakaraang linggo. Ayon sa Department of Health, mahigit 1,800 na mga bagong kaso ng COVID ang naitala mula December 5 hanggang 11. Katumbas ito ng 260 daily average cases at 36% na mas mataas kumpara sa sinundang linggo. Sa PGH, 8 sa mga naka-admit na pasyente ang nagpositibo sa COVID-19. 6 dito ay mga bata. Yan pong 2 adults, mild lang po. Ang tawag po namin ay incidental COVID. Sila po ay na-admit sa PGH primarily sa ibang sakit. Meron po silang comorbidity, pero nag-test po silang positive sa COVID. Doon naman po sa PEDIA, may 2 po doon na severe cases ng COVID pneumonia. At yung pong natitirang 4, yung iba naman po ay mild to moderate lang. Ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan, paalala ng Department of Health sa publiko, huwag pa rin magpakakampante lalo't nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. Mark Fetalco para sa Bayan. Sa punto pong ito ay makakausap natin si Health Undersecretary Dr. Eric Tayag. Magandang gabi po, Doc Eric. Doc Eric? Balikan po natin mamaya si Dr. Eric Tayag. Opisyal nang iniretiro ng NLEX Road Warriors ang number 88 jersey ni Man Mountain Asi Taulava. Kagabi ginanap ang makasaysayang event sa career ng 2003 PBA Most Valuable Player at many-time national team member. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Dumating na ang huling kabanata ng buhay basketbolista ng PBA legend na si Asi Taulava nitong Miyerkules ng gabi. Nagtapos ang makulay na karera ni Taulava sa PBA kung saan din ito nagsimula noong 1999 sa PhilSports Arena sa Pasig, na kilala rin sa dati nitong pangalan na Ultra. Ang nakatapat ni Taulava, walang iba kundi ang kauna-unahan niyang koponan sa PBA na TNT Tropang Giga o Mobiline Phone Pals noong araw. Pinasok ng NLEX Road Warriors si Taulava bilang starting center at dahil dito, siya na ang may pinakamahabang karera sa kasaysayan ng PBA na nagtagal ng 24 seasons. Ngayong tapos na ang lahat, ano naman kaya ang pinakamamimiss ni Taulava sa PBA? It's not all the accolades, it's the brotherhood. That's one thing I'm gonna miss. The journey, being around the players, the coaches, and the bosses, everything, all the small things. Sa halftime, nagkaroon ng maiksing seremonya kung saan pinasalamatan ni Taulava ang mga taong naging bahagi ng kanyang tagumpay. Nagbigay din ng mensahe si Raynor Shine Elasto Painters head coach Yeng Giao na nakasama ni Taulava sa Philippine Amateur Basketball League noong dekada 90. Umubulan po kasi ang laro ni Asi noong araw. At the wear and tear on his body, really took the toll, but he lasted 24 seasons. More than anybody else in PBA. Sa 24 na taong paglalaro sa liga, 17 beses na naging All-Star, 4 na beses pumasok sa mythical team at nagkampiyon at hinirang na MVP sa parehong taon ang tinaguriang The Rock ng PBA. Rafael Bandayrel para sa Bayan. Matapos pangunahan ng De La Salle Green Archers sa kanilang ika-10 titulo, babalik para sa isa pang season ang UAAP Men's Basketball Finals MVP na si Kevin Kiambao. Ito ang ipinangako ni Kiambao sa social media nitong Miyerkules ng hapon. Sabi ni KQ sa kanyang Instagram post, desidido siyang manatili sa La Salle para subukang makasungkit ng back-to-back titles sa season 87. Dagdag pa ng 6'6" forward, masinsinan niyang kinausap ang kanyang mga kapamilya at kaibigan bago dumating sa desisyong ito. Sa kanyang sophomore year, nagtala ng average na 16.39 points, 10.44 rebounds, 5.17 assists at 1.61 steals si Kiambao para mapanalunan ang regular season MVP at mapabilang sa Medical 5.
Balikan natin si Health Undersecretary Dr. Eric Tayag, kaugnay pa rin sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Magandang gabi po, Doc Eric. Magandang gabi, ma'am. Doc Eric, una po sa lahat, itong pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa buong bansa na po ba at dapat po ba nating ikabahala? Sa pangkalahatan, tumaas nga ng 80 cases or 80 new cases ng COVID-19 sa ating bansa sapagkat from December 2 to December from December 5 to December 11 meron tayong naitalang 1,810. The past weeks, nasa 1,200 lang yung range. So, ibig sabihin niya na 260 a day versus 180 per day. So, may mga piling lugar na kung saan tumaas. Pero ang tinitingnan namin dito, mas mahalaga, yung mga ospital kung may kakayahan na tumanggapan ng pasyente. At naiulat na namin na may mga ospital na ito lang ang nilang dami ng beds para sa COVID-19 ay puno na po. Ito po ang National Kidney Transplant Institute, ang Philippine Children's Medical Center at yung Medical City. Pero kampante naman kami na magagawa nilang paraan yan sapagkat may mga plano naman yung hospital na yan ay i-expand po nila yung number of beds kung kinakailangan. Sa ibang region naman, hindi naman ganun ang sitwasyon. Ngayon, yung sa ICU na tinitingnan natin para severe or critical, ay kaya pa naman, hindi pa naman punuan man. Yan ang lagay at kaya nga namin nilabas yung datos na yan para yung mga kababayan natin ay makapag-ingat. Lalo na parami ng parami lumalabas ngayon. Sa nangyayaring yan, Doc Eric, no, dapat bang ibalik yung mandatory face mask o voluntaryo pa rin? Yan ay ayon na rin sa pagsusuri ng mga kinauukulan. Katulad ng PGH halimbawa at nag-obliga sila na magkaroon muna ng pagsusuot ng mask. At yan ay pwedeng tularan ng iba. Wala ho kaming nilalabas na mandatory yan sa isang rehiyon o buong bansa sapagkat meron na po tayong panuntunan tungkol dyan na magiging gabay po kung sino man po ang kailangan mag-anunsyo po niyan. Ako, Doc Eric, ngayon naman ay kaliwat kanan ng mga Christmas party at gathering. So ano pong inyong may papayo sa publiko ngayong holiday season? Nako ma'am, baka dapat Christmas party. So, ibig sabihin yan ay marami ang maaaring magsuotuli ng mask at wag habaan yung oras ng pag-celebrate para na sa ganon mas maigsi ang oportunidad na may mahawa o manghawa kung sakaling meron pong may sakit na nagpunilit pa rin lumabas ng bahay o dumalo sa mga ganitong pagtitipon. Doc Eric, maiba naman po tayo. Mukhang kalimutan na muna yung pagdadayet ngayong mga Christmas party. So ano pong maipapayo nyo sa pagkain ngayon ng ating mga kababayan? Una, baka takaw tingin lamang po yan. Anti po namin sa inyo. Bago pa kayo umalis ng bahay, may konting naman na yan tiyan nyo po. Para nang sa ganun ay pagdating nyo po sa piging, ay hindi na po mapaparami yung kakainin nyo po. Para nang sa ganun ay hindi po kayo mapasubo. Lalo na yung marami sa atin hindi lang 3 Christmas party, hindi dinadaluhan, higit pa. At yung mga nagsisilbi naman ay sana ay hindi naman talaga yung maraming. Yung bastante lamang po at sana healthy food po ang choices. Okay, maraming salamat Health Undersecretary Dr. Eric Tayag. Maligayang Pasko po. Susunod, salon sa Las Piñas, pinasok. Suspect dating empleyado nito.
At LA Lakers superstar LeBron James gusto magkaroon ng sariling koponan sa NBA. Lahat ng yan at marami pang iba sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Wish namin sa inyo isang masaya at ligtas na bagong taon at Pasko. Kapag magre-regalo, siguraduhin non-toxic at angkop ito sa edad ng pagbibigyan mo. Kapag pupunta sa mataong lugar, ingatan ang mga gamit, pati na ang mga kasamang paslit. Enjoyin ang handaan, pero balanced diet ay huwag kalimutan. Huwag magmaneho ng lasing para di maging peligro sa daan. Umiwas na muna sa mga delikatong pampaingay at manood na lang ng fireworks display sa TV o sa barangay. Hanapin ang ICC mark kapag bibili ng Christmas lights o pailaw. Iwasan ang overloading ng mga electric outlet at i-unplug ang lahat ng kagamitan kung aalis ng tahanan. I-secure din ang bahay kapag ito ay iiwan at kung kaya rin lang, ibili nito sa mapagkakatiwalaang kaanak o kaibigan. Mga paalala para sa isang masaya at ligtas na pagdiriwang mula sa PTV para sa bayan. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan intero ang Luzon. Da kami, di mapangnamnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ng yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon. PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Timbog ang isang lalaki matapos niyang looban ang isang salon sa Las Piñas. Ang suspect dati na palang nagkatrabaho sa naturang establishmento. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Kalaboso ang isang lalaki na suspect sa panloloob sa isang salon sa Talon 5, Las Piñas City. Makikita sa CCTV ang pagpasok ng lalaki sa salon bandang alas 8 ng umaga kahapon. At nang makapasok ay dumiretso ito sa counter at saka isa-isang pinagbubuksan ang maliliit na drawer na tila may hinahanap. Hindi man nakuha na ng buo sa CCTV ang mga pangyayari pero nahagip naman ang pagbibilang nito ng pera at ang pag-alis. Ang suspect napag-alamang dati palang empleyado ng salon. Pumasok yung suspect sa dati niyang pinagtatrabahuhan na parlor o salon. Gamit yung susi na hindi niya binalik nung siya ay umalis doon nung November. Once inside, he managed to open the cash box and of course took the cash money with him, then escaped. Nadiskubre na lamang ng isang empleyado na nawawala ang pera na aabot sa 20,000 piso nang magsagawa ito ng inventory. She relied on the CCTV footages from the camera installed inside the parlor. And she was shocked that the suspect or the culprit
was their former employee. She brought with her the footages or the CCTV, brought it to this police station, investigation division, and filed a complaint against their former hairstylist. At sa tulong ng iba pang empleyado sa salon, ay naaresto at natunton ang kinaroroonan ng sospek sa ikinasang follow-up operation. Aminado naman ang sospek sa nagawang krimen at nagawa lamang daw niya ito dahil sa matinding pangangailangan. Yung araw kasi na yun, kailangan dali sa ospital ng nanay ko. Hindi naman yung emergency, pero matagal na yun na kailangan niya ng mga laboratory. Kasi stage 4 cancer na siya. Nagmamakawa po sa kanya na i-urong niya yung kaso kasi hindi naman talaga masama yung intention ko. Kaya ako masama yung intention ko, kinuha ko lahat ng makukuha doon na pera. Yun lang kinuha ko yung kailangan ko sana. Nagmamakawa, sorry po talaga, sir. Patawarin niyo po ako. Na-recover sa sospek ang natitirang pera mula sa tinangay nito na aabot sa mahigit 8,000 piso. Nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek na nahaharap sa kasong theft. Bien Manalo para sa bayan. Palutang-lutang at wala ng buhay nang matagpuan ng otoridad ang isang lalaki sa Delpan Bridge, Baseco Compound sa Tondo, Maynila. Sa inisyal na investigasyon, nasa decomposition stage at bloated na ang lalaki, kaya't mahirap na itong makilala. Tanging tattoo lamang sa kanang braso na korteng puso ang nakitang palatandaan. Batay sa pagtaya ng otoridad, nasa 30 hanggang 40 anyos ang lalaki. Ayon sa pulisya, hindi residente at posibleng naanod lamang sa tulay ang lalaki. Nananatili pa rin sa mga evacuation center ang mga naapektuhan ng lindol sa Surigao del Sur. Patuloy pa rin kasi silang nakakaranas ng aftershocks. May ulat si Jason Amisola ng PTV Davao. Nananatili pa rin nasa blue alert status sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC alert status ang probinsya ng Surigao del Sur. Ayon kay Surigao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRMO Head Alex Arana, patuloy pa rin silang nakakaranas ng mga aftershocks pero hindi na kasing lakas noong mga nakaraang araw. Meron naman kami sa opisina namin na in-install ang DOST na shaking earthquake intensity meter. Ngayon, makikita namin doon ay continue pa rin ang may mga aftershocks pero very minimal kaya hindi namin ma-feel. Sa datos mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, as of December 13, 2023, may natala ng 5,151 ka mga aftershocks mula noong pagyanig noong December 2 na kung saan nasa 1.7 hanggang 6.6 ang nararanasang magnitude. Aniya, may ilan pa ring mga residente, lalo na sa munisipalidad sa Hinatuan, ang nananatili pa rin sa mga evacuation areas. Sa datos mula sa NDRRMC, umabot na sa 177,689 ka mga pamilya o 709,773 ka mga individual ang apektado sa magnitude 7.4 at 6.8 na mga lindol sa probinsya ng Surigao del Sur. 3 naman ang natalang patay na kung saan ay isinailalim ito sa validation habang nasa 86 ang na-injured. Base sa pinakabagong datos sa NDRRMC, nasa 5,796 na mga bahay at 959 na mga infrastruktura ang nasira na dala ng magkakasunod na lindol at patuloy na nararanasang aftershocks sa probinsya. Dagdag ng opisyal, nagpapatuloy ang kanilang distribusyon sa mga ayuda sa mga apektadong residente sa lindol sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Pumunta mismo dito si Secretary Gatchalian at yung nag-commit sa kang governor at continue naman po ang pagbibigay ng mga food packs, ng mga relief goods. Patuloy po hanggang ngayon po may dumarating pa rin po galing sa national na tulong po, sir. Inamin ni Arana, problema pa rin sa kanila ang pagpapalaganap ng mali ng mga impormasyon sa social media ukol sa kalamidad sa kanilang probinsya. Kaya nagpaalala ito sa mga Surigaonons na huwag basta-bastang maniniwala at sa mga lehitimong social media accounts lang ng gobyerno ang basehan. Inabisuhan rin ang publiko na ihanda ang mga go bags panahon sa mga emerhensiya. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola,
para sa bayan. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na susuportahan ng Kamara ang Armed Forces of the Philippines upang makasunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang bansa. Ito ang binigyang diin ng House Speaker sa House of Representatives Armed Forces of the Philippines Fellowship na ginanap sa Tejeros Hall sa Camp Aguinaldo. Pinasalamatan din niya ang mga miyembro ng AFP sa kanilang ginagawang serbisyo at sakripisyo para sa bansa. Narito pa ang ilang updates sa sports. 7 Pinoy Sambo national athletes ang magbibitbit ng bandila ng bansa sa paparating na Southeast Asian Sambo Championships. Ang kampanya ng Pilipinas ay pangungunahan ng 2019 SEA Games gold medalist na sina Mark Strago at Chino Tangcontian. Kabilang din sa mga lalahok sa kompetisyon sina Robin Catalan, Godwin Langbayan, Jelord Alvarez, Jo Marie Torres at Aisling Yap. Idaraos ang kompetisyon sa Kuala Lumpur, Malaysia mula December 16 hanggang December 17. Bukas si Los Angeles Lakers superstar LeBron James sa posibilidad na magkaroon siya ng sariling NBA team sa Las Vegas, Nevada. Ayon kay James, ito ang kanyang ultimate goal matapos ang kanyang career. Yan ang ulat ni Darren Oclares ng PTV Sports. Matapos na makuha ang inaugural in-season tournament title, naging bukang bibig ulit ni Los Angeles Lakers star LeBron James ang kanyang plano na magkaroon ng sariling NBA team sa Las Vegas, Nevada pagtungtong ng kanyang pagreretiro. Unang nabanggit ni James ang kanyang kagustuhan na maging NBA team owner nito lamang Biyernes sa kanilang in-season semifinal game kontra sa New Orleans Pelicans. Sa kanyang post-game interview noong Linggo, sinabi ni James na hindi pa rin nawawala ang kagustuhan niya na magkaroon ng NBA team sa Las Vegas. Has not changed. My enthusiasm about being here post-career, bringing a team here has not changed. Dagdag pa ng 4-time NBA champion at 4-time league MVP na si James, matagal nang nasa Las Vegas ang ilang mga malalaking liga sa iba pang mga sport kaya hindi na malabong magkaroon din ng NBA team ang lungsod. Like I said, they have everything here already. WNBA team, have a baseball team coming in soon, NFL team, hockey team. F1 was just here over the Thanksgiving week. Listen, everything is here. I mean, it's a place that love, great attractions, and I think the NBA will be another great addition to the city. Obviously, we see the success with Summer League and things of that nature, and the Aces as well. So, it'll be fun. Bukod kay James, interesado rin ang isa pang Lakers legend na si Shaquille O'Neal na magtayo rin ng kupunan sa tinaguriang The Sin City. Daryl Oclares para sa Bayan. Muling umangat ang rankings ng Filipina team tennis sensation na si Alex Ayala sa World Rankings ng Women's Tennis Association o WTA. Sa kabuoang 399 points, nasa ika-189 na pwesto na ngayon si Ayala matapos na manatili sa 190th spot sa loob ng 3 linggo. Matatandaan na ngayong taon, 2 International Tennis Federation titles ang inangkin ng 18-year-old netter. Una sa Yecla, Spain noong Hunyo at sa Roehampton, United Kingdom naman nitong Agosto. 2 bronze medal naman ang nasungkit ni Ayala nitong Setyembre sa Hangzhou Asian Games para makapag-uwi ang bansa ng medalya sa Asiad noong 2006. Sa ngayon ay balik ensayo sa Ayala para paghandaan ng WTA 125 Canberra International ngayong December 26 bago sumabak sa Australian Open qualifiers sa January 8, 2024. Naghayag ng kahandaan ng Taguig LGU na maging bagong tahanan ng House of Representatives sakaling lumipat ito, habang ang MRT naglabas naman po ng holiday schedule. Express Balita ni Sujin Kim. Tiniyak ng MRT na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang serbisyo ngayong holiday season. Batay sa inilabas na schedule ng MRT3, adjusted ang kanilang operating hours sa bisperas ng Pasko at Bagong Taon kung saan mas maaga ang kanilang last trip. Adjusted din ang oras ng kanilang biyahe para sa December 25 at January 1, kung saan ang first trip ay mula 6:30 na ng umaga. Regular operating hours naman ang ipapatupad para sa mga natitirang araw ng Disyembre at ng Enero 2 at 3.
Samantala, tiniyak ni Taguig City Mayor Lani Cayetano na malaki ang maitutulong hindi lamang sa syudad kung hindi sa mismong House of Representatives kung tuluyan na silang lumipat sa BGC. Humarap si Cayetano sa Congress Ad Hoc Committee na siyang nag-aaral sa posibleng paglipat nito. Ayon pa sa alkalde, nakipag-koordina na siya sa mga kritikal na lugar tulad ng PNR train station, subway stations at ang integrated transport terminal maging ang multimodal transport project. Sujin Kim, para sa Bayan. Bayan, magbabalik ang Ulat Bayan. Disaster Watch. Paghahanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod. Fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhin matibay ang bahay at paayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-iimbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Siguraduhin ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan. Makipag-ugnayan sa mga lider para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras ng kailangan lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Hindi lang din ito isang trabaho, kung hindi isang advokasya. Ibibigay mo yung tapat at tunay, makatotohanan na impormasyon at balita. Makapangyarihan yung tanong mo dahil makakapagpabago talaga ito ng buhay ng isang tao. You have a big purpose that will make a big change. Ang buong akala ko ang pagiging journalist ay isang simpleng pagkuha lamang ng data, paggagawa ng voice-over at simpleng pagbibigay lamang ng report. Dito, parang tayo ay nagiging tulay na rin, tayong nagiging instrumento para makaabot sa kanila yung tulong na nararapat para sa kanila. Another big achievement para sa ating schoolmates barkada. Congratulations for winning Philippine Pop TV Youth-Oriented Program of the Year sa ikawalong P-Pop Awards ng Philippine Pop Artists League. We owe it all to you, our dear schoolmates. Maraming salamat po at umasa kayo na patuloy kaming magbibigay boses sa kabataan para sa bayan. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Naperwisyo ang ilang pasahero sa ikinasang tigil pasada ng piston ngayong araw. Buti na lang, to the rescue ang mga libreng sakay ng LGU. Hinarap na rin ng LTFRB ang transport group at nagkasundo sa ilang mga issue. May ulat si Karen Villanda. Sa unang araw ng tigil pasada ng grupong Piston, ilang pasahero sa Commonwealth Avenue sa Quezon City ang bahagyang naabala ang biyahe. Opo, late na. Doon pa lang po sa amin, wala din akong masakyan sa amin. San Mateo pa po ako. Malaking tulong ang libreng sakay na handog ng mga local government unit. Mas okay lang sila ngayon sa nagko-commute tulad namin. Mas mabuti yun sa kanila. Siyempre nakakatulong po sa amin pag papunta sa school, ganon. Kasi mahirap po as a student na walang mode of transportation. So okay din po yung ginawang libreng sakay. Katulad nung na-experience namin dati na wala talagang masakyan and naglalakad lang. So sobrang laking tulong po ng libreng sakay sa student. Aminado naman ng Transportation Department na ilang mga ruta ang naapektuhan. Napansin natin na merong ilang mga lugar kung saan kinailangan natin na mag-deploy ng mga libreng sakay galing sa mga local government units. At itong ginawa natin ngayon, ito rin yung ginawa nating pamamaraan para paghandaan
yung mga transport strikes earlier this year. So far naman, merong ilang naapektuhan, ngunit tayo naman ay nakakapag-responde ng dagdag ng mga sasakyan. Ay sa Interagency Task Force na pinangungunahan ng MMDA, higit 6 na raang rescue vehicles rin ang inihanda para sa mga pasahero maapektuhan ng tigil pasada. 36 ang nagamit para serbisyo ng mga pasahero sa Divisoria, Cubao, Quiapo, Pasig at Manila, Burgos, Makati alas 10 ng umaga. Kasabay naman ng tigil pasada, nagmarsya ang grupo ng Piston kasama ang Kilusang Mayo 1 patungo sa tanggapan ng LTFRB. Hinarap sila ng LTFRB Chair Teofilo Guadis III at pinapasok sa opisina at doon tinalakay ang kanilang mga hinaing. Ayon sa LTFRB, dito na pagkasundoan na papadaliin ang aplikasyon sa consolidation kung saan maaring ORCR at petisyon na lamang ang ipasa. Maari na ang 2 hanggang 3 kooperatiba sa isang ruta at papayagan na rin ang 10 imbis na 15 unit kada ruta. Rehabilitasyon na lamang ng jeepney at hindi na pagbili ng modern jeepney at pagsalin sa Tagalog, imbes na Ingles ang Omnibus Guidelines ukol sa PUV modernization para mas maintindihan ng mga tsupera. Pero nanindigan ang ahensya na hindi na mababawi pa ang deadline ng consolidation lalo't si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nagsalita. Pero hindi pa rin dito natinag ang grupong Piston. Sa halip ay sa LTFRB sila magpapalipas ang gabi hanggat hindi nila naglalabas ng executive order ang Pangulo para bawiin ang deadline. Malinaw yung sinasabi ni Chairman na kay BBM na yung magpagdidesisyon kung tatanggalin yung usapin ng deadline. Kaya sa atin, sa bahagi po namin yung sinasabi ni Chairman ay kukonsulta pa rin niya, no? Kaya Secretary Jim Bautista at siyempre kukonsulta kay BBM. Kaya hinahamon namin si BBM na maglabas ng isang executive order na dapat tanggalin yung deadline. Sagot naman ng LTFRB. Yan naman pong pagsasagawa ng protesta ay karapatan naman po nila. In coordination naman po with the Philippine National Police, with the Quezon City Traffic para po maalalayan yung mga commuters natin at saka yung mga biyahero at saka po yung mga pribadong sasakyan. As long as wala naman po magiging sakitan, lahat naman po ay malaya sa paghahayag po ng kanilang saloobin sa labas po ng LTFRB. Pero ang DOTR nanindigan ng hindi na madadagdagan pa ang 6 na beses sa ekstensyon ng PUV modernization simula noong June 2020. Ang mga hindi lalahok sa consolidation process ay hindi na mapapalawig ang prangkisa at ituturing ng kolorum sa susunod na taon. Para naman maiwasan na magkulang ang pampublikong transportasyon sa 2024, papalawigin ang ruta ng mga consolidated na unit para masakop ang ruta ng mga kulang ang pampublikong transportasyon. Yung special permit po kasi, meron pong mga prangkisa covering point A to point B. Kung sakali po na halimbawa lang from point B to point C ay kulangin po ng operators dahil nga po hindi nag-consolidate yung mga operators doon, ay maaari pong mag-issue ng special permit extending yung coverage po ng point A to point B to point C. So isa po yan dun sa mga pamamaraan na rumispondi po ang ating LTFRB kung sakali po na kulangin po ng mga jeep o ng transport providers come January 1. Sa pamamagitan nito, tiniyak ng DOTR na walang transport crisis na mangyayari sa susunod na taon. Sa datos ng DOTR, umaabot na sa 70% ang mga consolidated units sa lahat ng pampublikong transportasyon sa bansa. May iwasan rin ang mga operator na mawalan ng prangkisa sa 2024 kung magko-consolidate na ngayong taon. Mahalaga ang consolidation upang maiwasan na ang agawan ng pasahero sa kalsada ng mga jeep at maalis na ang boundary system na papalitan ng sweldo para sa mga tsupera. Nagkakaroon po ng unahan, nagkakaroon po ng agawan, nagkakaroon po ng gigitan dahil nga po kanya-kanyang habol ng boundary. Kanya-kanya pong habol na pataasin ang kita. Pag nagkaroon po tayo ng consolidation, ay mas magagawa po nating organize, mas magagawa po nating maayos yung pagpapatakbo ng isang ruta. Isang halimbawa po dyan ay sa scheduling, sa dispatching. Halimbawa po, tingnan natin sa tren. Sa tren po, isa operator, alam po natin na every 2 minutes, every 3 minutes ay may darating pong mga bagon. Yan po ang inaasahan nating maging sistema. Paliwanag pa ng DOTR, maiiwasan pa ang pagkalugi ng mga consolidated entity dahil may iwasan nito ang agawan sa mga pasahero. Karen Villanda para sa Bayan.
Posibleng sumikip ang daloy ng sasakyan sa parating Ciudad de Victoria at sa southbound lane ng North Luzon Expressway mamaya. Alamin natin kung bakit mula kay Rod Lagusad, live. Rod. Alan, inaasahan ng pamunuan ng North Luzon Expressway na bibigat ang daloy ng trapiko dito. Ito'y dahil nagpapatuloy pa rin ang Asia Artist Awards 2023 na ginaganap dyan sa kasalukuyan sa Philippine Arena. Maaga pa lang ay nag-abiso na ang North Luzon Expressway sa posibleng pagbigat ng daloy ng trapiko. Ito'y dahil sa Asia Artist Awards 2023 na ginaganap sa Philippine Arena ngayon. Ayon kay Robin Ignacio, Senior Manager for Traffic Operations ng NLEX, may nauna ng koordinasyon ng organizer sa Philippine Arena at maging sa kanila. Bago pa ang main event, umaga pa lang anya ay may mga aktibidad na sa lugar. Marami na pong manunood na nakapasok sa Ciudad de Victoria. At nakikita naman natin na hindi naman po nag-focus pa ng congestion. It's good po kasi parang na-spread naman po yung pagpasok ng mga manunog dyan sa Ciudad de Victoria. Nag-deploy po kami ng around 150 personnel na dedicated lang po dito sa event na to. Inaasahan na matatapos ang naturang event bandang alas 8 hanggang alas 9 ng gabi mamaya. At ito ang inaasahan ng NLEX na magdudulot ng mabigat na daloy ng trapiko, partikular na paglabas sa Ciudad de Victoria at sa southbound lane ng NLEX. Yun po yung medyo mas challenging kasi baka magsabay-sabay pong lalabas na po yung mga manonood. Usually pag may event na ito, nakakadagdag dito sa congestion natin. But ang kagandahan po dahil hindi po Friday, uwian ng ating mga mas maraming motorista. So hopefully hindi po ganun ka-congest yung mararanasan natin mamaya. Anya, umaasa sila na hindi ito magdudulot ng mabigat na trapiko lalo't marami na ang naka-RFID at una nang ipinanawagan na dapat ay may sapat na load ang mga ito. At kung walang RFID ay kinakailangang magbayad papasok at dito ay kakabitan na agad ang kanilang sasakyan ng RFID. Inaasahan na dahil sa event nasa 8,000 mga sasakyan ang madadagdag sa expressway. Nakatulong naman ayon kay Ignacio ang pagkakaroon ng mga shuttle bus para sa mga pupunta. Ang effect ito para po mabawasan po yung dami ng sasakyan na papasok dito sa Philippine Arena or Ciudad de Victoria, ay ini-encourage nga po natin na mag-avail na lang po ng mga shuttle buses yung mga dadalo para mabawasan lang po yung volume na papasok ng mga sasakyan dito sa Ciudad de Victoria. Pagdating naman sa iba pang mga paparating na event tulad ng mga concert sa Philippine Arena, mas mainam ayon sa NLEX na tangkilikin ng mga inilatag na shuttle buses para dito. Alan, paalala ng pamunuan ng North Luzon Expressway para sa mga ng event na bandang alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi para maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko. Sa kasalukuyan dito sa kinaroroonan ko ngayon sa Balintawak Toll Plaza, may makikita nyo na may bahagyang pila ng mga ay tuloy-tuloy lang ang biyahe, mabilis, smooth. Ito yung mga na may RFID na at hindi na kinakailangan pumila pa dito. Kaya inaasahan natin sa mga oras na ito ay mabilis pa rin ang daloy ng trapiko. Kaya paalala natin sa mga motorista mamaya na habaan ng pasensya, especially pagdating dito sa may bahagi ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dahil mabigat ang daloy ng trapiko o inaasahan na may dagdag na 8,000 sasakyan dahil nga sa mga nagsipuntahan dyan sa Asia Artist Awards 2023 dyan sa Philippine Arena. Alan? Maraming salamat, Rod Lagusad. Bago pa man matapos ang taon, sinimulan na ng COMELEC ang paghahanda para sa 2025 national and local elections. Pero taliwas sa inaasahan, isa lang ang lumahok sa bidding para sa automated election system. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Bago pa man matapos ang 2023, ang Commission on Elections nagsisimula ng maghanda para sa 2025 national and local elections. Katunayan, nagsagawa na ng bidding para sa bibilhing automated election system kanina. Pero taliwas sa inaasahan ng COMELEC na marami ang magsusumite, iisa lang na kumpanya ang sumali sa bidding at ito ay ang Korean company na Miro System Corporation Limited at kasama naman nila sa proposal ang dalawang kumpanya na St. Timothy Construction Corporation at Centerpoint Solutions Technologies Incorporated. Isa lang po ang nag-submit talaga, yung Miro Systems. Smartmatic attempted to
tender their bid kaninang umaga po around 8:20 a.m. But the SBAC Secretariat refused receipt given the decision of the COMELEC and BAMC dun sa election matter natin. Sabi ng COMELEC, wala pang naging transaksyon noon ang komisyon sa Miru at ito ang unang beses na lalahok sila sa bidding. Kahit naman lone bidder o nag-iisang kumpanya, hindi naman ibig sabihin ito ay sure win na dahil kakailanganin pang masiguro na makakapasa ang Miru sa hinahanap ng COMELEC na uri ng automated counting machines, mga ballot boxes, mga balota at pati na rin sa pag-iimprenta sa mga election materials. Dapat ring pasok sa budget ng COMELEC na 18.8 billion pesos ang serbisyong gagawin ng nasabing kumpanya. Kahit po lone bidder ka, you have to undergo the first screening, yung eligibility process. Kailangan maging eligible ka sa lahat ng documents na nare-require, hindi lang ng Republic Act 9184, kundi yung mismong bidding documents ni COMELEC. That's the only time after that, after hurdling the eligibility test, tsaka ka pa lang po bubuksan yung financial documents. So hindi po sure win yan. Samantala, bago naman magsimula ang bidding, sinubukan pa rin ng Smartmatic na magsumite ng kanilang mga dokumento para sa bidding. Pero dahil nga sa resolusyon ng COMELEC and BAMC na idiskwalipika sila sa lahat ng bidding at procurement process ng COMELEC, ay hindi tinanggap ang kanilang proposal at umupo na lang sila bilang observer. Kalaunan, umuwi at nag-walkout na lang sila. Pero sabi ng COMELEC, maglalabas sila ng resolusyon bakit hindi tinanggap ang proposal ng Smartmatic. Patuloy din silang nakaabang kung maglalabas pa ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa desisyon ng NBank dahil sa nakabinbing petisyon ng Smartmatic laban dito. Yung hindi po tinanggap because of the compliance of the SBAC to the resolution of the Commission and Bank disqualifying Smartmatic. Kung may makatatanggap po kami galing sa Korte Suprema, sabi nga po kanina, titignan namin kung ano ang pinag-uutos ng Korte Suprema at kung ano man po yan susundin ng COMELEC. Sa ngayon, nairaffle na sa Korte Suprema ang petisyon. Pero sabi naman ni Chief Justice Alexander Gismundo, sa susunod na taon pa inaasahang diringgin at pag-aaralan ang petisyon. Luisa Erispe, para sa Bayan. Pinatawan ng NBA ng indefinite suspension ang Golden State Warriors forward na si Draymond Green. Napatalsik si Green sa kanilang laro kontra sa Phoenix Suns noong Miyerkules matapos tawagan ng flagrant foul 2 dahil sa pagtama ng kanyang kamay sa ulo ng center na si Yusuf Nurkic. Ito na ang ikatlong ejection ni Green na matatandaang nasuspinde ng 5 laro noong Nobyembre matapos niyang i-headlock ang Minnesota Timberwolves center na si Rudy Gobert. Sa isang press release, sinabi ng NBA na kinakailangan ni Green makamit ang ilang league requirements at team conditions bago makabalik sa paglalaro. Habang suspendido, inaasahan na sasailalim din si Green sa isang counseling. Inamin ni Veronica Umpod na meron siyang back injury nang sumabak sa 2023 Asian Classic Powerlifting Championships. Pero hindi ito nakahadlang sa kanyang misyong nakasungkit ng ginto. Yan ang ulat ni Bernadette Tinoy ng PTV Sports. Matapos masungkit ang gintong medalya sa katatapos na 2023 Asian Classic Powerlifting Championships sa Johor Bahru, Malaysia, ibinunyag ni World Powerlifter Champion Veronica Umpod na sa ensayo pa lang ay may iniinda na itong back injury hanggang sa araw ng torneo kung saan sa squat ay binuhat niya ang kabuwang bigat na 120 kilograms sa women's 43 kilogram juniors category. Dapat dalawa yung target namin na world record, yung squat tapos deadlift. Kaso parang bumalik yung sakit ng likod ko, so squat lang yung nakuha namin. Malaki naman ang pasasalamat ni Veronica sa coaching staff nito sa pagbibigay ng payo at tamang ensayo para masungkit ang world junior record. Sobrang nagtiwala talaga sila sa amin na makakuha kami ng gold, tapos ako makuha ko yung world record. Samantala, naibulsa naman ni powerlifter Matthew Cajaro ang 2 ginto, 1 pilak at 1 tansong medalya para sa 59 kg sub-junior category sa ikalawang araw ng torneo. Bernadette Tinoy para sa Bayan. Balita sa mundo ng showbiz, Taylor Swift at Taylor Lautner friends pa rin daw kahit matagal nang naghiwalay. Ganito rin kaya ang kaso ng Katniel. Alamin natin sa balitang showbiz mula kay Katlea Antonio.
Nag-reunite sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo para sa isang Media Christmas Special kung saan makikita ang dalawang kinakanta ang sikat na theme song ng Friends na I'll Be There For You. Ito ang kauna-unahang performance at public appearance na magkasama ang dalawa matapos kumpirmahin ang kanilang hiwalayan. Ikinatuwa naman ito ng Katniel fans. At hinangaan din ng marami ang kanilang dedikasyon at pagiging professional sa kabila ng personal na pinagdadaanan. Samantala sa isang podcast, ibinunyag naman ng American actor na si Taylor Lautner na ang popstar na si Taylor Swift ang tumapos sa kanilang relasyon. Ibinahagi rin ng aktor na magkaibigan pa rin sila. Dagdag pa niya, ang pagiging magkaibigan nilang muli ay isa sa malaking bagay na nangyari sa kanyang buhay sa nakalipas na taon. Matatanda ang panandali ang nag-date ang dalawa noong 2009. Nagtipon-tipon ngayong araw ang ilang artista na may official entries sa Metro Manila Film Festival 2023 para sa inaugurasyon ng bagong MMFF Auditorium sa loob ng MMDA office sa Pasig City. Kabilang sa mga dumalo sina Dingdong Dantes, Derek Ramsey, Eugene Domingo, Alessandra De Rossi at Alden Richards. Gaganapin sa Sabado, December 16 ang MMFF Parade of Stars. Susuyuri ng mga float ang 4 na lungsod ng Kamanava. Katlea Antonio para sa Bayan. Abangan, silipin natin kung paano magdiwang ng Pasko ang mga Pinoy sa France at peryahan sa Davao City dinagsa. Marami pa tayong balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Kumpleto na ang inyong umaga sa pangmalakasang balitaan at komentaryo. Hatid ng mga astig at batikang broadcaster ng PTV. Mike Abe. Ay, tataya ko na itong aking trabaho. Pasintabi na. May prinsipyo po kasi ako eh. Aljo Bendijo. Basta't nakikita natin na ginagamit sa tama. Pera po ng taong bayan yan. Erwin Tulfo. Tapos sila, kanya-kanya naman sila. Hindi naman sila pinilit na pimirma kayo dito. Balitaang mainit, talakayang matapang at walang inuurungan. Abe, Tulfo, Bendijo. Dito lang sa inyong PTV. Disaster Watch. Paghahanda sa The Big One. Mahalagang impormasyon ukol sa Valley Fault System. Ang Valley Fault System ay isang active fault na tumatagos sa Kalakhang, Maynila at sa mga kalapit nitong lalawigan. Ang West Valley Fault ay may habang 100 kilometro at kayang lumikha ng 7.2 magnitude na lindol. Apektado nito ang mga lalawigan ng Cavite, Laguna at Rizal, pati ang ilang lungsod sa Maynila at ilang bayan sa Bulacan. Ang East Valley Fault ay may habang 10 kilometro at tumatagos sa mga bayan ng Rodriguez at San Mateo sa Rizal. Kaya nitong lumikha ng magnitude 6.2 na lindol. Iba yung paghahanda ang kinakailangan sa panahong nagbabadya ang sakuna. Makilahok sa mga earthquake drill sa inyong komunidad. Maglista ng mga emergency number na matatawagan. Magtakda ng isang lugar na magiging tagpuan kung sakaling magkakahiwalay ang pamilya. Suriin ang bahay at gusali kung paano mapapatibay. Maghanda ng emergency kit kung kailangan lumikas. Tandaan, kahandaan ang susi sa kaligtasan. Huwag malito, dapat laging listo. Ipinagdiriwang ngayon ng Pag-ibig Fund ang kanilang ika-43 anibersaryo na may temang Isang Pag-ibig na Ramdam ng Lahat. Sa loob ng ilang taon, umabot na sa 16 na milyon ang miyembro ng kanilang sineserbisyuhan. Kaya naman, ang Pag-ibig ang nag-iisa at pinakamalaking source ng home financing sa bansa. Mula po sa amin sa PTV at Ulat Bayan, ang pagbati ng happy anniversary sa Pag-ibig Fund. Sa ika-70 anibersaryo ng National Research Council of the Philippines ng DOST, binigyang diin nila ang kahalagahan ng masusing pagsasaliksik para sa mga programang magbibigay benepisyo sa publiko. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Importanteng hakbang para sa kahit anong programa o polisiya na ipinatutupad na dapat ito'y nakabase sa resulta ng research o dumaan sa pananaliksik.
Ito ang patuloy na isinusulong ng National Research Council of the Philippines ng Department of Science and Technology. Na bago maggawa ng isang batas, dapat talagang kasama yung mga eksperto sa paggawa. At hindi lang yan, no? Ang nakikita namin ngayon yung transdisciplinary nature of policy research. Ano ibig sabihin? Sa simula pa lang ng pag-iisip ng mga problema at ng mga metodolohiya sa panaliksik, dapat kasama yung lawmakers, yung community, yung stakeholders, yung even industry, no? Paliwanag ni Cepeda, ito ay para ang gagawing research ay akma sa pangangailangan. Tingin niya sa pagdaan ng panahon ay mas nakikinig na ang mga mambabatas. Kasabay ito ng patuloy na suporta ng kasalukuyang administrasyon sa larangan ng siyensya. Ito ay pagkakataon na para higit na maging aktibo kami, no? Sa katunayan, ilang mga hearing na sa Senado at sa Kongreso ang iniimbitahan ng ating mga eksperto para magbigay ng kanilang opinion, no? Doon sa mga ginagawang batas. Kaugnay nito, mahalaga na ang mga pananaliksik na ginagawa ay napapakinabangan o nararamdaman ng mas maraming mga tao ang benepisyong hatid nito. Tulad na lang sa NRCP na pinagmumulan ng mga basic research, tumutukoy ito sa pagkakaroon ng mga bagong kaalaman na dapat masundan ng aplikasyon. Merong pathway na pupuntahan para magamit yung knowledge na yon. At ito yung function naman ng iba't ibang agencies ng DOST. So halimbawa, from basic research, pupunta siya sa applied research. Pagkatapos sa applied research, nandun siya sa commercialization. Bukod dito, bahagi ng layo ng NRCP na ilapit pa sa tao ang mga ito, mapaunawa sa kanila ang kalagahan nito. Dahil sa huli, ang siyensya ay para sa lahat at epektibo ito kung nauunawaan at nagbibigay ito ng benepisyo sa tao. Samantala, kasabay ng paggunita sa ika-70 anibersaryo ng pagkakatatag ng NRCP na binubuo ng maraming mga eksperto, binigyan ng pagkilala ang mga institusyon na naging bahagi sa pagsasagawa ng mga pananaliksik, kabilang na ang mga paksang nakakaapekto o makakaapekto sa hinaharap tulad na lang ng artificial intelligence. Rod Lagusad, para sa Bayan. Bigong makapasok sa top 27 ng Women's Open Qualifier ang mga pambato ng Pilipinas sa World Street Skateboarding Championships 2023. Nagtapos sa ika-34 na pwesto si Tokyo Olympian at 2018 Palembang Asian Games gold medalist Marjeline Vidal. Habang nasa 40th at 67th place naman sina Christiana Means at Cindy Lou Serna. Ang naturang torneo na idinaos sa Tokyo, Japan ay ang kwalifikasyon para sa 2024 Paris Olympics. Kinumpirma naman ng F2 Logistics na tuluyan na nitong binuwag ang Cargo Movers team sa Premier Volleyball League o PVL. Sa inilabas na pahayag ng ahensya, sinabi nito na resulta ito ng mga injuries na natamo ng mga players. Pinasalamatan naman ng F2 Logistics ang coaching staff, mga manlalaro at lahat ng sumuporta sa volleyball squad sa 8 taong pagdomina nito sa liga. Nagwagi ng 6 na kampyonato ang F2 Logistic Cargo Movers, 4 na runner-up finishes at 3 tansong medalya mula sa mga kompetisyong sinalihan nito sa loob at labas ng bansa. At yan po ang may init na balita sa palakasan. Ako si Sheila Salaysay, para sa Bayan. Isinagawa ngayong araw ang Paskuhan 2023 kung saan 6,000 bata at matatanda ang nakatanggap ng maagang pamasko mula sa lokal na pamahalaan ng Pasay. Yan ang ulat ni Ryan Lisige. Nagmistulang malaking playground ng mga bata ang Cuneta Astrodome kanina. Ngayong araw kasi, isinagawa ang Paskuhan 2023 o mass gift-giving activity ng lokal na pamahalaan ng Pasay. Talon dito, talon doon, takbo dito, takbo doon. Ang ibang bata, game na game din sa pagkanta. Isa sa maagang nagtungo dito, si Lola Natividad. Ang 3 taong gulang na kasamang apo ni Lola, nakatulog na dahil sa mga laruan ay pamimigay. Si Lola Natividad, lumiban pa sa trabaho, masamahan lang ang apo. Napaka-importante po para sa mga bata, lalo na po sa at saka sa amin rin po. Malaking tulong na rin po sa amin. Ano po ba yung ibig sabihin ng Pasko para sa mga bata, para sa inyo? Mahalaga po kasi yun ang kasiyahan ng mga bata, di ba, sa Pasko? Yun ang mga kasiyahan ng mga bata kahit ng magulang. Kasi yun lang ang Pasko na nagbibigay sa kanila ng saya.
Sabi ng LGU Pasay, 3,000 bata at 3,000 matatanda ang nakatanggap ng pamasko. Bukod sa mga laruan, namahagi din ng ham, prutas at groceries na lalong nagbigay saya sa mga magulang. Tsaka yung pang Noche Buena, hindi na rin nakakabili dahil yun na nga yung mga binibigay ni Mayora. Ang pamimigay ng pamaskong handog ng Pasay LGU ay isang tradisyon hudyat ng papalapit na Kapaskuhan. Para po man lang ramdaman nila yung sharing and giving sa kanilang mga kapwa. At syempre po, magkaroon din sila ng bonding time with their friends and families na kahit sandali lang, nagkaroon po sila ng oras sa isa't isa. Kasama sa mga nakatanggap ng regalo ay ang mga bata mula sa mahigit 200 barangay ng lungsod. Samantala, kasabay sa maagang pagbati ng maligayang Pasko, nagpaalala din si Mayor Emmy Calixto Rubiano na patuloy na mag-ingat sa mga sakit gaya ng COVID-19 lalo pat may mga lugar na nakitaan ng pagtaas ng kaso. Kami po nagbibigay pa rin ng mga flu vaccines every day sa aming mga constituents sa iba't ibang barangay. Flu and pneumonia vaccines. Ryan Lisiges para sa Bayan. Dumidiskarte na ang ilang kababayan natin sa pamimili ng mga pagkain para sa Noche Buena. Lalo pat inaasahang mas magmamahal pa ang presyo habang papalapit ang Pasko. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Halos kumpleto na ang pang Noche Buena ng pamilya ni Aling Saniga higit 1 linggo bago magpasko. Ang ginagawa ko, malayo pa yung Noche Buena, pakunti-kunti nabili. Minsan kasi sa araw ng Pasko, biglang tumaas yung mga price eh. Nitong Nobyembre, nagpatupad ang taas presyo ang ilang manufacturer ng Noche Buena products. Pero sabi ng grupo ng mga grocery owner, mas mamahal pa ang ilang produkto tulad ng hamon. Pahirapan na kasi sa pagkuha ng supply dahil sa dami ng mga corporate order na ipinangre-regalo sa kanilang mga empleyado. Some stores maaaring makulangan ng ng certain items, no? Kasi ang household bumibili 1-2 piraso. Pero itong mga corporate buyers pag bumili ng hamon, minsan 100 pieces, di ba? Maramihan, pakyawan. The nearer we are to Christmas Day, pahirapan na mag-replenish. Kapag nag-replenish, normally sa mga secondary suppliers who are wholesalers and other supermarkets, medyo mas mataas na yung kuha ng mga huling magre-replenish na supermarkets at medyo mas mataas na yung may papasa sa consumers. Ayon sa Department of Trade and Industry, nakatanggap din sila ng ilang reklamo na mas mahal sa price guide ang nabiling hamon, queso de bola, fruit cocktail at iba pang produkto. Katwiran nila ng ilang retailer. Kaya naman po hindi daw po sila nakakasunod sa price guide kasi naubusan na daw po ng stock yung isang retailer at bibili siya from another retailer. So, retailer to retailer na po ang bilihan, kaya medyo mataas po ang kuha at mataas daw po ang benta nila. Sa ganung case po, ma'am, kinakausap pa rin po namin yan. Nakipag-ugnayan ang DTI sa mga retailer at manufacturer para makasunod sa price guide. Tiniyak din ng ahensya na sapat ang supply ng mga pang Noche Buena at para makamenos gastos, ayon sa ilang mamimili, kung walang ham, tuloy pa rin ang Pasko, di ba? Kaya lang, okay lang kasi may substitute naman siguro sa ham, di ba? Pwede naman akong mag-fried chicken. Magbabawas na lang sa hirap ng buhay ngayon. Spaghetti na lang, ganun na lang. Para? Makatipid. Yung presyo importante eh. Kahit anong brand, basta magaling ka lang magluto, masarap na rin yun. Clazel Pardilla para sa Bayan. Idinaan sa Christmas concert ng mga Pinoy ang paggunita ng 76th anniversary ng diplomatic relations ng Pilipinas at France. Feel at home ang ating mga kababayan dahil bumida ang mga produktong Pinoy sa party na ginawa sa Paris. Yan ang ulat ni Dick Villanueva. Isang Christmas concert na puno ng pag-asa ang inihandog ng Pinoy Jam in Paris, isang grupo ng Pinoy musician na nakabase sa lungsod. Ang nasabing okasyon ay sinuportahan ng Embahada ng Pilipinas at ng Municipality ng 7th District ng Paris.
Sa mensahe ni Ambassador Mahilom sa mga Pranses at ibang lahi na nanood, ipinagmalaki niya na tanging ang Pilipinas lamang ang may pinakamahabang Christmas celebration na nagsisimula sa pagsapit ng Bear Month at natatapos ito sa araw ng Three Kings. Ang nasabing concert ay bahagi rin ng paggunita ng ika-76 na taong diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Pransya. Through this concert, we invite each of you to glimpse the Philippines during the joyous Christmas season. It's intricately woven into the fabric of our national spirit, unfolding in a lengthy and protracted celebration that commences September 1st, when the name of the month ends in Ber, that's the start of the Christmas season in the Philippines, and culminates with the Feast of the Three Kings on January 6th. Lubos naman ikinatuwa ng mayor ng 17th District ng Paris dahil ito daw ang kauna-unahang Christmas concert ng Pilipino sa kanyang munisipalidad. At sa pagtatapos ng kanyang mensahe, nagbiro din ito na sana daw ay matikman din niya ang Pinoy Christmas delicacy na bibingka. I'd like perhaps to have 3 words to extend that because I became Tamil school, so many gifts for everything, and perhaps to share after bibingka and putu. Sa opening pa lang ay awiting pamasko medley ang inawit ng grupo. Ang kanilang mga version ay Tagalog, English at French. Palakpakan ng mga dumalo sa concert at ang ilan sa kanila ay sinasabayan din ng mga inaawit na mga performer. Ang iba naman sa kanila ay naiyak dahil malayo sila sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas sa tuwing sasapit ang the most wonderful time of the year. Pinas, sayang Pasko naman ang ipinagdiwang ng ating mga kababayan sa Paris. Ito ay ginanap sa isang sikat na event hall sa 15th District ng Paris. Mahigit 1,200 ang dumalo at ang ilan sa kanila ay hindi na pinayagang makapasok sa loob dahil lumampas na sa kapasidad ang bilang ng tao. Sari-saring Pinoy Christmas delicacies naman ang inilalako sa bawat stand. Mga pagkain pang Noche Buena tulad ng suman kamuting kahoy, bibingka, champurado, empanada at iba't ibang klase ng kakanin. Meron din lechon kawali, barbecue, pansit, street foods, bulalo at popcorn. May mga souvenir at jewelry items at damit na pangregalo sa Pasko. At sa kauna-unahang pagkakataon, may mabibili rin na makukulay na Pinoy traditional parol na gawa ng Pinay. Kasi po, ang tagal-tagal ko na rito sa France, 30 years na ako rito sa Paris. Never po ako nakakita na nagtitinda po ng parol. So may nabalitaan ko nga po itong Christmas Philippine Market. So sabi ko, bakit hindi ako magawa ng parol? Ganun wala pong nagagawa talaga ng parol. Iba't ibang Christmas dance number naman ang nasaksihan ng ating mga kababayan at TikTok dancing competition na nilahukan ng mga kabataan. Bukod pa diyan, nakisaya rin sila sa bingo games kung saan iba't ibang premyo ang kanilang napanalunan. Ito ang kauna-unahang malaking Christmas celebration ng Filipino community simula nang lifted na ang COVID-19 restriction. Ilang araw na lamang at Pasko na. Hiling ng ating mga kababayan ay isang maligayang Pasko, masagana, mapayapa at malusog na pangangatawan sa taong 2024. Wish ko lang sa ngayong Pasko maging peaceful, good health, tsaka makasama ko yung mga family ko sa Pilipinas next year. Mula rito sa Paris, France, Dick Villanueva para sa Bayan. Iyan na, mula sa Paris, balik Pilipinas tayo, dinarayo po sa Davao City ngayon ang kanilang peryahan sa Pasko. Bukod sa exciting na rides at attractions, may libre din itong ibinibigay na lugaw at ice cream sa mga dumarayo. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao. Maliban sa mga magagandang dekorasyon dito sa Davao City Hall, ay isa rin sa naging atraksyon dito mula hapon hanggang gabi ang peryahan sa Pasko ng lokal na pamahalaan ng Davao City. Matatagpuan ito sa gilid ng City Hall. Dinarayo ito ng mga pamilya. Katunayan, mahaba lagi ang pila ng mga batang gustong sumakay sa mga libreng rides. Si Ray Abule ay pinlano pa ang pamamasyal dito kasama ang pamilya. Pinasa kanya ang kanyang anak sa cup and saucer. Todo video pa siya sa reaksyon. Kitang-kita ang saya ng kanyang anak nang sumakay na ito. Aniya, ang kanilang experience ay hindi mapapalitan ng kahit anong laruan. Planado kayo, ma'am. Ano man, sir? Kay gikami og Kidapawan, akong pamilya, ako taga diri, taga Davao jud ko. Na ako sa nag-duty sa DCPO. Kanya karon, nanganimi diri suroy ko mga anak na kong pamilya na kong asawa.
Samantala, ang lolang si Emeline Reynes ay masaya ring pinapanood ang kanyang dalawang apo na nag-i-enjoy sa pagsakay sa carousel. Aniya, dinala niya talaga dito ang kanyang mga apo dahil sigurado siyang mag-i-enjoy sila sa libreng rides. Birthday rin ng kanyang isang apo noong nakaraang linggo. Kaya dito na nila ipinagdiwang noong weekend ang birthday nito. Kuwang kayo, sulit kayo, kaya wala may gasto masig piso, pamasahe lang. Lingaw kaya mga bata. Maliban sa libreng rides ay meron ding libreng lugaw na ipinamimigay para sa mga bata at magulang nagugutumin. Siyempre, hindi rin mawawala ang paborito ng mga bata na ice cream, popcorn at cotton candy na libre ring ipinamimigay. Hanggang December 31, magpapasaya sa mga Davaoenyo ang peryahan sa Pasko sa Davao City Hall Drive. Digine Lanuza para sa Bayan. At yan po ang mainitang balita ngayong Webes. Sa ngalan ni Dean Querer, ako po si Bea Bernardo para sa Bayan. Patuloy na maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Sa ngalan ni Aljo Bendijo, ako si Alan Francisco para sa Bayan. Bayan, 11 days na lang, Pasko na. Hanggang bukas, ako po si Maan Macapagal, kasama ang buong bayan para sa Bagong Pilipinas!